Isiniwalat ang makapangyarihang bagong pelikula ni Jodista. Maria sa Netflix, isang emosyonal na drama sa pamilya at nakaka-inspire na kwento ng mga Booth. Maligayang pagbabalik, bituin ng Pulse. Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga trending na balita. Ano ang mangyayari kapag ang isang matagumpay na babae ay napilitang harapin ang masasakit na alaala na ginugol niya sa maraming taon na sinusubukang kalimutan? At ano ang mangyayari kapag ang isa sa mga pinakarespetadong aktres sa Pilipinas ay gumanap hindi lamang ng isa, kundi dalawang emosyonal na makapangyarihang papel na nagbibigay diin sa pamilya, sakripisyo, at diwa ng Pilipino ngayon? Pag-uusapan natin ang paparating na drama ni Jodista. Maria sa Netflix na ganito, ganyan, ganoon, na ipapalabas sa Agosto 13, at ang kanyang nakaka-inspire na paglalakbay sa pinakahihintay na pelikulang Midnight Girls. Abangan ang kwentong ito dahil puno ng mga emosyonal na revelasyon, mga pagganap na magpapabago sa karera, at ang hindi mabilang na sakripisyo ng mga babaeng Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga trending na balita sa entertainment at mga update sa mga celebrity. Pangunahing kwento, ganito, ganyan, ganoon. Opisyal nang inanunsyo ng Netflix ang petsa ng premiere ng isa sa mga pinakahihintay na pelikulang dramang Pilipino ng taon. Inihayag ng higanteng streaming na ang ganito, ganyan, ganoon ay magsisimulang ipalabas sa buong mundo sa Agosto 13. Pinagbibidahan ng pelikula ang mga premyadong aktres na sina Jodista, Maria at Agot Isidro, dalawa sa mga pinakarespetadong artista sa entertainment sa Pilipinas. Sa direksyon ni Cholo A. Laurel, ang pelikula ay nangangako ng isang nakakaantig na kwento na nakasentro sa mga relasyon ng pamilya, mga trauma na hindi pa nalulutas, at personal na paggaling. Sa sentro ng kwento ay si Joanne, na ginagampanan ni Jodista. Maria. Si Joanne ay isang matagumpay na manunulat sa telebisyon na tila kontrolado ang lahat. Siya ay matalino, may kakayahan, at malapit nang makamit ang isang malaking tagumpay. Isang malaking tagumpay sa kanyang karera. Ngunit nang tila maayos na ang lahat, biglang nagambala ang kanyang buhay dahil sa hindi inaasahang pagbabalik ng kanyang nawalay na ina. Ginagampanan ni Agot Isidro ang papel ng ina ni John, na ang muling paglitaw ay nagtulak kay John na harapin ang masasakit na alaala at mga sugat na emosyonal na dala niya mula pagkabata. Sinusuri ng pelikula ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng isang ina at anak na babae at sinusuri kung paano patuloy na humuhubog ang mga karanasan sa pagkabata sa pagtanda. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang karakter, ibinahagi ni Jody ang mga nakakaintrigang pananaw sa personalidad ni Joanne. Ayon sa aktres, si Joanne ay malakas, malaya at may mataas na kakayahan. Gayunpaman, naniniwala si Jody na ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino si Joanne ngayon, kundi kung bakit siya naging taong iyon. Anong mga karanasan ang humubog sa kanya? Anong sakit ang nag-udyok sa kanyang lakas? At anong mga sikreto ang nasa ilalim ng kanyang matagumpay na panlabas na anyo? Ito ang mga tanong na maaaring asahan ng mga manonood na sasagutin ng pelikula. Dynamic ng pamilyang Pilipino. Inilalarawan ng Netflix ang pelikula bilang isang kwento na yumayakap sa emosyonal na akit ng tradisyonal na salaysay ng pamilyang Pilipino. Ngunit higit pa sa pamilyar na mga tema ng pag-ibig at pamilya, sinusuri rin ng pelikula ang mga natatanging dysfunction at complexity na umiiral sa loob ng bawat sambahayan. Tutal, walang pamilyang perpekto. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pakikibaka, hindi pagkakaunawaan, at emosyonal na mga pilat. At kadalasan, ang mga di kasakdalan na ito ang dahilan kung bakit lubos na nakakaugnay ang mga kwento ng pamilya. Maraming manonood ang maaaring makasumpong ng kanilang sarili sa paglalakbay ni John habang sinusubukan niyang unawain ang kanyang nakaraan habang binabagtas ang kanyang kinabukasan. Ipinapaalala sa atin ng pelikula na ang paggaling ay hindi kailanman madali, lalo na kung may kinalaman ito sa mga taong pinakamamahal natin. Tagapag-aral din bituin. Mas nakakadagdag pa sa kapanapanabik na proyekto ang kahanga-hangang mga tauhan nito. Kasama sina Jodista, Maria at Agot Isidro,
Gabriel Lazaro, Gardo Versosa, Ruby Ruiz, Ray Bagat Singh, Mitch Valdez, ang Angel Aquino. Dahil sa hanay ng mga mahuhusay na aktor, mataas ang inaasahan para sa emosyonal na dramang ito. Maraming tagahanga ang naghula na ng malalakas na pagganap at mga posibleng award-worthy na sandali mula sa mga tauhan. And the Flix Philippines Slate 2026 ang kiga nito, ganyan, ganoon, ay isa lamang sa ilang kapanapanabik na produksyong Pilipino na inanunsyo ng Netflix bilang bahagi ng lumalaking hanay ng nilalamang Pilipino nito. Para sa 2026. Kabilang sa iba pang mga paparating na pelikula ang pelikulang romansa para sa mga kabataang nasa hustong gulang na 18 biyerose. Ang seryeng horror mystery Balaraudi. Ang dystopian action series ni Eric Matic Bybust, The Undesirables T. Ipinapakita ng mga proyektong ito ang patuloy na pangako ng Netflix na ipakita ang mga kwentong Pilipino sa pandaigdigang entablado. At kabilang sa mga ito, ang kiga nito, ganyan, ganoon, ay namumukod tangi bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang pelikula. Yan kasaysayan kay Jodie K. Maria Difi paggawa ng AVA mahahamang tungkulin. Siyempre, alam ng mga tagahanga na hindi kailanman natakot si Jodista Maria na humarap sa mga mapaghamong at makabuluhang karakter. Sa buong karera niya, palagi siyang pumipili ng mga proyektong magsusulong sa kanyang mga limitasyon bilang isang aktres. At ang kanyang paparating na pelikulang Midnight Girls ay hindi naiiba. Sa proyektong ito, ginagampanan ni Jodie ang isang overseas Filipino worker na naglalakbay sa buhay sa Japan. Ang pelikula ay sa direksyon ng kinikilalang filmmaker na si Irene Villamor at pinagbibidahan ng kahanga-hangang mga artista na kinabibilangan nina Jane Oineza, Sanya Lopez, Loisa Andalio. Sinusundan ng kwento ang 4 na babaeng Pilipino na naglalakbay patungong Japan upang maghanap ng mas magagandang oportunidad. Sa kabila ng kanilang pinagmulan at pakikibaka, mayroon silang iisang layunin. Ang matustusan ang kanilang mga pamilya at makamit ang isang mas magandang kinabukasan. Itinatampok ng pelikula ang mga sakripisyong ginawa ng mga Budhi at sinisiyasat ang mga emosyonal na katotohanang kinakaharap ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Matinding paghahanda para disidhi babae hating gabi. Ang lalong nagpapatingkad sa proyekto ay ang dedikasyon na ipinakita ng mga artista habang naghahanda. Upang tunay na maipakita ang kanilang mga karakter, pinag-aralan ni Jodie, Jane, at Sanya ang wikang Hapon. Hindi naging madali ang pag-aaral ng Nihongo. Gayunpaman, nakatanggap sila ng gabay mula sa mga bihasang coach ng wika na tumulong sa kanila na maghanda para sa kanilang mga papel. Ngunit ang mga aralin sa wika ay simula pa lamang. Sumailalim din ang mga aktres sa isang masinsinang programa sa immersion sa loob ng isang tunay na establishmento ng libangan sa Japan. Sa loob ng ilang gabi, nagtrabaho sila sa loob ng isang aktwal na kapaligiran sa bar na katulad ng kung saan magtatrabaho ang kanilang mga karakter. Ang karanasan ay dinisenyo upang matulungan silang maunawaan ang realidad ng mga Pilipinong entertainer na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon kay Jodie, walang ideya ang mga customer na Hapon kung sino sila. Para sa mga customer, sila ay mga bagong empleyado lamang. Kinailangang natural na makipag-ugnayan ang mga aktres, aliwin ang mga bisita, at umangkop sa mga sitwasyon tulad ng ginagawa ng mga totoong manggagawa. Kung hihingi ng mga kanta ang mga customer, kakanta sila. Kung gusto ng mga customer na sumayaw sila, sasayaw sila. Isa itong mapanghamong karanasan na sumubok sa kanilang kumpiyansa at kakayahang umangkop. Karanasan tunay din buhay kay Japan. Isa sa mga hindi malilimutang sandali ang nangyari sa isang live performance segment ng kanilang immersion. Nagtanghal ang mga aktres sa gitna ng entablado sa harap ng mga customer. Habang inaaliw nila ang mga bisita, naranasan nila ang isang bagay na karaniwan sa kapaligirang iyon, ang pagtanggap ng mga tip. Naalala ni Jodie kung paano naglalagay ng mga tip ang mga customer sa malikhaing paraan habang sila ay nagtatanghal. Ang karanasan ay nagbigay sa kanila ng mahalagang pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng mga entertainer.
Sa katunayan, pabirong ibinahagi ni Jody na ang perang kinita niya noong immersion ay nakatulong sa ilan sa kanyang mga personal na gastusin habang nag-shooting sila sa Japan. Ito ay isang magaan na sandali, ngunit ipinakita rin ito kung gaano kaseryoso ang dedikasyon ng mga artista sa pag-unawa sa kanilang mga karakter. Bakit tinanggap ni Jody Diggs proyekto? Para kay Jody, ang desisyon na sumali sa Midnight Girls ay higit pa sa pag-arte lamang. Naakit siya sa pagkakataong magkwento ng isang kwento na madalas na hindi naunawaan. Nang unang iharap sa kanya ang proyekto, agad niyang natanto ang kahalagahan nito. Ipinaliwanag niya na sinusuri ng pelikula ang mga sakripisyong ginagawa ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Ipinapakita nito ang mga katotohanang kinakaharap ng maraming dugi araw-araw. Higit sa lahat, hangad nitong gawing makatao ang mga kababaihan na ang mga kwento ay madalas na hinuhusgahan ng hindi patas. Binigyang diin ni Jody na ang mga babaeng ito ay may mga totoong pangarap, totoong pakikibaka, at totoong pamilya na nakasalalay sa kanila. Hindi sila binibigyang kahulugan ng mga stereotype. Sila ay mga individual na nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal. Ayon sa aktres, ang pelikula ay nilapitan ng may malaking paggalang dahil kinakatawan nito ang mga karanasan ng hindi mabilang na mga Pilipinong nagtatrabaho malayo sa kanilang tahanan. Yan ang epekto kay Jody bilang isang aktres. Gampanan man niya ang isang matagumpay na manunulat sa telebisyon na humaharap sa trauma noong bata pa sa ganito, ganyan, ganoon o isang VP na naghahanap ng mas magandang kinabukasan sa Midnight Girls. Patuloy na pinatutunayan ni Jodista Maria kung bakit siya nananatiling isa sa mga pinakahinahangaang aktres sa bansa. Ang kanyang mga pagganap ay palaging nagdadala ng lalim, pagiging tunay at emosyonal na katapatan. Hindi lamang siya basta gumaganap ng mga karakter. Nagkukwento siya ng mga kwentong tumatatak sa totoong mga tao. Mga kwento tungkol sa pamilya. Mga kwento tungkol sa sakripisyo. Mga kwento tungkol sa paggaling. At mga kwento tungkol sa pag-asa. Habang papalapit ang Agosto 13, patuloy na lumalaki ang pananabik para sa ganito, ganyan, ganoon ng Netflix. Sa pangunguna ni Jodista Maria at Agot Isidro bilang mga artista, maaaring asahan ng mga manonood ang isang nakakaantig na paglalakbay na puno ng makapangyarihang mga pagganap at di malilimutang mga sandali. Kasabay nito, ang dedikasyon ni Jody sa mga proyektong tulad ng Midnight Girls ay nagpapaalala sa atin kung bakit mahalaga ang makabuluhang pagkukwento. Ang mga pelikulang ito ay higit pa sa libangan. Ang mga ito ay refleksyon ng mga totoong karanasan ng mga Pilipino. Ano ang iyong mga saloobin sa paparating na pelikula ni Jodista Maria sa Netflix? Nasasabi ka na bang mapanood ang ganito, ganyan, ganoon? At ano ang iyong palagay tungkol sa kanyang nakaka-inspire na paghahanda para sa Midnight Girls? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-thumbs up, mag-subscribe sa Star Pulse E, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa showbiz at mga update sa entertainment. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.